Sa era na mga sentro ang naghari sa depensa, hindi nagpatinag ang player na ito ng Indiana. Mula taong 2000 hanggang 2009, panay mga big men ang nag-uwi ng Defensive Player of the Year Award. Balian sa loob, dikdikan sa ilalim, at bantayang poste sa poste. Ganito kung ilalarawan ng banggaan ng mga sentro at power forward sa loob ng dekadang ito. Ngunit noong 2004, hindi big men ang lumitaw na pinakamaangas sa larangan ng depensa. Isang 6'7" na nagngangalang Ron Artest pa noon ang naging Defensive Player of the Year. May reputasyon mang maangas, matapang, at may pagkabasag ulo. Hindi naman mayaalis na abante ang wing player na ito kapag madikit na bantayan ang pinag-usapan. Kinokonsidera is one of the best two-way players nung kasagsagan niya. Balikan natin kung paano ba umangat ang pangalan ni Artest bilang top perimeter defender sa NBA. Ito ang storya kung gaano kabangis sa depensa ang 24 Ron Artest. Sa loob ng dekadang ito, umikot lamang sa 7 pangalan ng tropeyo ng DPOY. 2000, nakuha ito ni Alonzo Mourning ng Miami Heat. Si Dikembe Mutombo naman ng Philadelphia 76ers ang nag-uwi noong 2001. Habang namayagpag naman ng Detroit Pistons big man na si Ben Wallace nang dominahin niya ang parangal na ito sa maraming pagkakataon noong 2002, 2003, 2005 at 2006. Nakaisa rin si Marcus Camby ng Denver Nuggets noong 2007. At sa sumunod na season, 2008, si Garnett naman ang nag-uwi nito kasabay ng paglipat niya sa Celtics. Matapos ang dekada na si Dwight Howard ang bagong hari sa depensa na naituloy niya hanggang early 2010 era. Tanging si Ron Artest lang ang maiko-konsiderang hindi big man na nakasungkit ng award na to noong 2000 era. 2004 nang siya'y tanghalin na Defensive Player of the Year ng NBA. Karaniwan ay ginagawad talaga ito sa isang big man. Bago kay Artest, iilan lang mga players na nag-uwi ng award na to na wala sa posisyon bilang 5 o 4. Ilan sa mga halimbawa dyan ay sina Gary Payton na isang point guard at Michael Jordan na isang gwardya. Lumalaro sa posisyon ng 3 si Ron, pero ang laruan niya sa depensa, kaya niyang bantayan ang iba't ibang posisyon ng opposing team. Ron Artest pa siya nito, panahon kung saan hindi pa siya nagpapalit ng pangalan. Mga panahon bago siya nasangkot sa rambulan sa arena ng Detroit Pistons. Bago ang lahat, balikan muna natin ang kanyang mga unang taon sa liga. Ron was drafted by the Chicago Bulls noong 1999. First rounder, 16th overall pick. Nabigyan agad ng break playing for 31 minutes on his rookie season. Sa average at 12 points, 4.3 rebounds, 2.8 assists, and 1.7 steals, napasama si Ron sa all-rookie second team. Malino na may buwang sa liga dahil nabigyan agad ng minuto na may kaakibat na magandang numero. Tumagal siya ng 2 taon sa Chicago Bulls and midway ng 2001 to 2002 season, na-trade si Artest papuntang Indiana Pacers, including several other players. Fast forward sa 2002-2003 season, umangat palalo mga minuto ni Ron. Nabigyan din siya ng puwang sa opensa, being the second option behind Jermaine O'Neal. Nag-level up pa ang pagiging tough and gritty defender ni Artest. Walang pake kung makabanggaman niya ay player or coach pa. In fact, dito sa 2002-2003 season, napabilang si Ron sa second all-defense team. Higit sa lahat, siya ang pumangalawa sa DPOY voting behind Big Ben, surpassing other elite defenders such as Kevin Garnett and Tim Duncan na mga matitinik din na defensive players during that time. Ito ang naging patikim niya para sa mas malupit na bagong season. Pagbukas ng 2003-2004 season, may bagong coach ang Indiana Pacers, si Rick Carlisle. Napanatili ng Pacers ang core ng roster nila from last season. At higit sa lahat, mas na-involve pa ng husto si Ron Artest sa game plan ng team, both offensively and defensively. Umangat ang minuto niya compared to previous season from 33 minutes to 37 minutes. More shot attempts, more exposure, and as a result, more wins para sa Indiana. Tinapos nila ang regular season sa standing na 61 wins at 21 losses. The only team na may 60 plus wins sa season na yon. Ganyan kabangis ang Indiana Pacers noong 2003-2004 season. Up to now, hindi pa nabibreak ang franchise record na yan. That's the best regular season finish and the only 60 wins sa history ng Pacers franchise. Malaki talagang naidulot ni Artest sa success na ito. In fact, one of the best ang Indiana in terms of defensive rating that season, allowing only 85 points sa bawat makakatunggali nila. Mainly dahil na rin sa matinding effort ni Artest sa bahagi ng depensa. Kapag pinag-usapan kasi ang versatility, Artest can guard multiple positions effectively. Mapa-shooting guards or power forwards pa yan, nangingibabaw yung lakas, tikas, liksi at magandang footwork ni Ron. Kilala siya sa pagiging pisikal, namimisikal ng bantay kahit hindi pa nito hawak ang bola. Aasawahin ka niya, denying the ball, putting pressure
pressure on the ball na may kasama pang trash talk. Hindi siya takot makipagbanggaan dahil na rin siguro sa batak at malabato-batong upper body nito. His toughness and intense personality was his best advantage. Kaya niyang guluhin ang basketball rhythm ng kanyang binabantayan at hanggat kaya niya, sisirain talaga niyang laro nito. Kaya ang resulta, a poor shooting night or a mental lapse sa kanyang binabantayang player. Mataas din ang basketball IQ ng batang Artest. Ika-5 taon pa lang niya ito sa NBA pero ang defensive assignments niya top-notch na. Ibig sabihin, mga perimeter go-to guy scorer ng kabilang koponan. Mahusay sa mga deflections at may instinct to anticipate yung next move ng binabantayan. Maraming pagkakataon, nakakaagaw ng bola si Ron, causing turnovers for the other team. Sa isang pagkakataon sa season na to, nag-record si Artest ng 8 steals. Yan ay kontra Dallas. Proof that he has a great quick hands. Umabot sa 152 ang steals niya that season. Pangatlo siya sa may pinakamaraming agaw sa taong iyon. Just being at the right place at the right time na may halong gigil. Sobrang agresibo ang bawat galaw ng Pacers forward. Gumagawa sa opensa, gumagalaw pa sa depensa. In short, nakakahawa yung intensity niya on both ends of the court. Yung gantong relentless approach na Artest, kahit medyo nakakainis, tatanggapin mo na rin kung teammate mo siya. Pero wag ka, kahit ganito kadikit siya dumipensa, hindi ganun katako sa personal fouls si Ron Artest. 2 beses lang siya na fouled out during this season and only averaging 2.7 fouls per game. A legit on-ball defender, highly skilled defensive specialist. Dahil kahit sa one-on-one, pulido ang lateral quickness ni Ron. He got the strength to stay in front of his man. Ganito ang naging takbo ng laruan kung paano dumipensa si Artest. Pag sinabi kasing depensa, hindi lahat reflected sa stats. Maraming intangible efforts na tinitingnan din para masabing mahusay dumipensa ang isang player. Pero overall, 2003-2004 season was a great season for Ron Artest. 18.3 points, 5.3 rebounds, 3.7 assists, 2.1 steals na may panakanakang blocks kada laro. Kinilala siya bilang All-Star Reserve and the only All-Star recognition na meron siya sa kanyang karera. Hindi lang yon, kapasok din siya bilang All-NBA third team at All-Defense first team. At yun na nga, siya ang tinanghal ng Defensive Player of the Year ng season na yon. Ang tanging player sa dekada ng 2000 na na-awardan ng DPOY pero hindi sentro o power forward. Pinutol niya yung back-to-back DPOY ni Ben Wallace. Papangatlo sana si Wallace nun. Kaya lang, yung tenacity at yung todo-todong improvement ng Pacers as a team was a huge factor para maungusan niya si Big Ben sa botohan para sa parangal na ito. Pumasok ang Indiana sa 2004 playoffs. Winalis nila ang Boston Celtics sa first round at tinalo ang Miami Heat sa second round in 6 games. Nakaharap nila ang Detroit Pistons sa Eastern Conference Finals ngunit hindi sila nagwagi at tuluyan na laglag sa Game 6. Dito natapos ang season ng 24 Ron Artest. Mahaba pang tinakbo ng career ni Artest sa liga. Nasangkot pa siya sa maraming gulo, skandalo, ejections at suspensions. Isang patunay na hindi natinag ang bangis nito despite his negative image and bad reputation. Ang ilan nga siguro sa inyo, baka meta world peace na ang inabutang pangalan niya. Gayunpaman, sa huli, mga koponan pa rin ang naghabol sa kanya dahil bilang lang sa daliri, ang mga gantong breed ng manlalaro may pakinabang sa opensa at mas lalong may silbi sa depensa. Ikaw ba, sa mga current players ngayon, may maihahalin tulad ka ba sa level ng laruan ni Ron Artest na ngayon kilala na sa pangalang Meta Sandiford Artest? Magandang ikomento mo na yan sa ibaba at pag-usapan natin. Don't forget to like and share this video, follow our page, and subscribe to our channel. Ito ang Dribble Access, ang access mo sa mundo ng NBA basketball.